natin kung ano ba yung function nito as we build our personal finance. And ano ba yung magagawa ni Kaiser para matulungan tayong ma-achieve natin yung financial freedom. Okay, so yan po ang ating isa-isahin sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa mga makikinig, and hopefully it will not take too long to have this presentation and may matutunan kayo kahit paano. Alright? So mag-review ulit tayo sa discussion natin. Sabi natin, in our journey towards financial independence, dapat yung ating pundasyon ay matibay para hindi tayo matitinag sa panahon kung may bagyo or may lindol. Dapat yung bahay natin ay nakatayo pa rin, di ba? Whatever the situation, di ba? So ano yung tinatawag natin na solid financial foundation and ano yung mga calamity na pinag-uusapan natin, di ba? As we journey towards financial independence, hindi natin may iwasan, di ba? Na maaaring mawalan tayo ng income, di ba? Ma-terminate tayo sa trabaho, ma-lay off tayo, may tinatawag na redundancy, di ba? May tinatawag na early retirement. And if hindi tayo naghahanda sa ating buhay financial, anong mangyayari sa atin? May tinatawag din tayo na illness and disability, di ba? Kung tayo ay nag-journey towards our financial goals, maaring, di ba? Maaring magkasakit tayo. Maaring madisgrasya tayo and ma-disable. What will happen to us and what will happen to our family na umaasa sa atin, di ba? May mga sitwasyon din na hindi natin inaasahan na maaaring tayo mawala sa mundong ito. Alright? And if mawala tayo sa mundong ito, handa ba tayo? Handa ba yung pamilya natin na maiiwan para sila ay makatayo pa rin sa kanilang mga paa kahit na wala na tayo na nagpro-provide para sa kanilang financial needs? And maaaring habang tayo ay nag-journey towards financial freedom, yung kumpanya na pinagtrabahuan natin, maaaring magsirado kasi hindi na kumikita. Kung ang trabaho lang ang iyong inaasahan, habang ikaw ay nagbi-build ng iyong foundation, maaaring ikaw ay matumba kung may mangyari kahit isa man sa ating mga pinag-uusapan na yan. Kaya dito sa IMG, tinuturo natin na dapat yung pundasyon natin matibay. Di ba? Dapat yung pundasyon natin ay hindi natitinag kahit gaano man kalakas ang bagyo or lindol or mga pagsubok. Kasi ang pagbibuild natin ng financial independence ay hindi magagawa sa isang taon lamang. Hindi magagawa sa 2 taon lamang. It's a journey. It needs like 3, 10, 5, 10, 15 years, depende kung ilang taon po tayo. Kaya napaka-importante na matutunan natin ang mga bagay na ito. Unang-una, na dapat hindi tayo aasa sa isang source of income lamang. Di ba? So tinuturo dito sa IMG na dapat hindi lang trabaho yung iyong pinagkukunan ng kita. Dapat may alternative source ka para pag mawala yung iyong kita sa iyong trabaho ay may pumapasok pa rin na kita at hindi ka mahihirapan habang ikaw ay maghahanap ng panibagong trabaho kung sakaling yung kumpanya yung pinagtatrabahuan ay magsirado. Alright? Pangalawa, tinuturuan tayo dito sa IMG na protektahan natin ang ating sarili. Bakit? Kasi alam natin na kung tayo'y matanda na, di ba? Tayo ay nagtatrabaho at masipag ngayon. Darating yung panahon na tayo ay tatanda rin. At pagtatanda tayo, sino mag-aalaga sa atin? And saan tayo kukuha ng medical fund if hindi tayo nakapaghanda, lalo na sa panahon ng ating retirement. Alright? So, pangatlo is napaka-importante pala na sa ating paglalakbay ay protektahan natin ang ating mga mahal sa buhay by getting life insurance, di ba? Income protection yung tawag natin sa life insurance. Life insurance sa tinuturo sa atin kanina is hindi para sa atin yan, kundi para sa mga mahal natin sa buhay na if ever tayo ay mawala sa mundong ito, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-aaral sa ating mga anak or pagkain kasi naghahanda ka at ikay naging responsable
na breadwinner sa iyong pamilya, di ba? Sinasabi din natin dito na dapat yung mga utang natin ay nababayaran. Lalo na yung mga utang natin na nililibing tayo 6 feet below the ground. And sinasabi din natin, si fund po tayo na naka-allocate maisantabi na as we journey, may importanteng pangangailangan na kailangan agad-agad, di ba? So kung wala ka ng emergency fund, mahihirapan kang ma-achieve yung iyong inaasam-asam na financial independence. And lastly, dapat kung ikaw ay mag-journey towards financial independence, ang long-term investments ang pinakahuli na nating pagtuunan ng pansin thereafter. Di ba? Bakit? Kasi dapat kumpletuhin muna natin yung sa baba, yung pangangailangan natin sa baba. Kasi ang long-term investments ay mahaba and it is a lifetime journey. Di ba? Kasi kung tayo nag-i-invest sa stock market or sa mutual fund, di ba? Pataas, baba yung ating journey dyan and we need time in order for us to grow our money. So, napaka-importante na solid foundation dapat, di ba? Napaka-importante na sinisimula natin lagi sa ilalim, paakyat, di ba? Para hindi tayo mahihirapan kasi mahaba yung journey natin, di ba? Kasi kung maiksi pa lang yan, dapat, di ba? Di ba? Kung maiksi pa lang sana yung journey, diretso sa investments na. But maraming mga Pilipino ang dumiretso na sa investments dati pa, di ba? And they are expecting to be millionaires at the end. However, when they retire, di ba? When they retire and they need medical attention, ang lahat ng kanilang investments ay nabibenta. Ang masakit pa noon is nabenta ng palugi kasi kailangan na nila. Kaya ganon yung tinatawag natin na paghahanda para yung ating bahay ay hindi matitinag sa panahon ng mga kalamidad or sa panahon na tayo ay may pangangailangan, di ba? So, kina-classify natin dito na dapat pala yung ating pundasyon ay nakatayo. Bakit kailangan natin na increase yung cash flow natin? Kasi yung trabaho natin is just temporary, di ba? And if sirado yung ating company, what will happen? So, dapat i-increase natin yung cash flow and may multiple source of income tayo. Di ba? Binibigyan tayo ni IMG ng opportunity to become an entrepreneur. So, why not take advantage of it? Di ba? Na tumulong sa mga Pilipinong maghanda. And if ever, kung sila yung magsimula na, and ikikita din. Di ba? So, sa gabing ito, pag-uusapan natin and let us focus on the second layer of our solid financial foundation, which is the healthcare protection. This healthcare protection will protect us, no, on our journey, di ba? So, tandaan natin na sa ating buhay may dalawang major tayo na responsibility. Yung responsibility natin sa ating pamilya and responsibility natin sa ating sarili, di ba? So most of the time, nakalimutan natin na may responsibilidad pala tayo sa ating pamilya, ay sa ating sarili, di ba? Nakapokus tayo sa ating pamilya. We send our children to good school, di ba? We buy them luxury, we buy them what they want, and it is good, di ba? However, sabi nga natin dito na madalas sa mga Pilipino ay nakalimutan yung responsibilidad natin sa ating sarili. And nire-remind tayo sa gabing ito na dapat pala hindi natin kalimutan yung responsibilidad natin sa ating sarili. Kasi alam natin kung tayo mag-retire, sino yung mag-aalaga sa atin at saan tayo kukuha ng ating fund para magkaroon tayo ng comfortable retirement. Sabi nga natin doon sa ating membership orientation or building your future na maraming mga Pilipino ang umaasa pa rin sa kanilang mga anak during their retirement, di ba? Gusto mo bang umasa sa anak mo when you are retirees? Di ba? Gusto mo bang umasa sa gobyerno or gusto mo bang magtrabaho pa rin? Maaaring ang sagot mo ay hindi, di ba? But sabi nga ni Albert Einstein, doing things over and over again, expecting different result is insanity. Kaya huwag kang umasa na hindi ka asa sa pamilya mo kung wala ka namang gagawin ngayon. Tandaan natin, may dalawang responsibilidad tayo and we mastered already
the first responsibility, which is the responsibility of our family. May dalawang risk sa buhay, di ba? Pinag-uusapan natin yan sa ating membership orientation or building your future. What if we live too long or what if we die too soon, di ba? So in order to protect our family, since malaki yung responsibility natin, we need to have income replacement or yung tinatawag natin na term insurance. Bakit? Kasi yung term insurance na yan, yun yung bubuhay sa ating pamilya sa panahon na wala na tayo. May separate session tayo dyan sa life insurance na yan. And the second responsibility that we have is the responsibility for ourselves, that we require or we need to have long-term health care and investments if we live too long. Diba? So para tayo ay magiging komportable sa ating retirement, dapat may health care tayo. Bakit kailangan natin ng healthcare during our retirement days? Kasi yun yung panahon na yan na ikaw ay paugod-ugod na, di ba? And maaring, di ba, pabalik-balik ka na sa hospital. And since pabalik-balik ka na sa hospital or magpapa-check up ka most of the time, kung wala kang retirement healthcare na naka-allocate para sa sarili mo, maaring ang iyong investments ay magagamit mo para i-sustain yung iyong pangangailangan. Nabubuhay ka nga after your medical needs, but what will happen to you thereafter kasi nauubos na yung mga investments mo. Di ba? Kaya napaka-importante na itong dalawang ito ay ating matutukan habang tayo ay nagjo-journey towards financial independence. Naintindihan po ba? Okay? And yan yung ating pag-uusapan and palalalimin dito sa ating session na ito. Okay? So, ang solution number 1 para sa responsibilidad natin sa ating pamilya ay ang tinatawag nating insurance. Ang solution number 2, in order for us to respond para sa ating responsibility sa ating sarili is to have healthcare and investments. So, dito tayo ngayon magpo-focus sa retirement healthcare. Okay. Ayaw niyang mag-play. May video tayo. Okay, wait muna. Ayaw niya. Bob and Susie are frustrated. Bob just put his parents in a nursing home, and Susie's mom is living with them in their basement while receiving in-home health care. They feel stressed and emotionally drained. Both sets of parents have lost their savings and independence because they lacked long-term care insurance. It's become a huge burden for Bob and Susie, and they now realize they need to protect their own future. After experiencing this long-term care disaster with their parents, Bob and Susie want to protect their kids from the financial and emotional burden of having to care for them in their old age. They realize they need a long-term care insurance policy. Just imagine if Bob and Susie's parents had a long-term care policy. Instead of creating this emotional and financial burden for the family, the policy would have paid for the care and helped them maintain their independence. Could long-term care happen to you? We buy homeowners insurance for our homes, and the odds your house will burn down are 1 in 1,200. But you'd never go a day without it. We buy auto insurance for our cars, and the odds you'll have a major auto accident are 1 in 240. But again, you'd never go a day without it. The odds people 65 years and older will need long-term care before they die are 1 in 2. Yet most people don't have long-term care insurance. It doesn't make sense. The greatest risk we'll face in retirement is needing long-term care. Without long-term care insurance, we're playing the wrong odds. Long-term care insurance builds a shield around your nest egg, protecting you and your family from that risk so you can enjoy retirement. It allows you the freedom to take that dream vacation and enjoy spending quality time with each other.
Your kids will be grateful they don't have to worry about changing your diapers or giving you that uncomfortable sponge bath because you planned ahead. Okay, so you need to plan ahead. So alam natin or ayaw natin na maging pabigat sa ating mga anak. Tama po ba? Okay, so nakikinig po ba tayo? So ayaw natin maging pabigat sa ating mga anak, di ba? However, based dito sa mga statistics na to, ang long-term healthcare ay ang usual na nami-miss ng mga Pilipino when they are building their finances, di ba? When we have a house, napaka-importante na dapat may fire insurance para kung masunog, may insurance na pwede mong magamit para makapagpatayo ka ng bagong bahay. But the probability na masunog yung bahay mo is 1 in every 1,200. Kasama din yung sasakyan, di ba? Ayaw mong lumabas kung walang auto insurance, but mangyaring ma-aksidente yung sasakyan mo is 1 in 240. But yung long-term healthcare na usually nakakalimutan ng nakakarami is 1 in every 2 yung pangangailangan yan. But ito yung wala ng nakakarami. Bakit kaya? Di ba? Kaya nakikita ko, di ba? Maraming mga OFW na nauna pa sa atin. They are here in Saudi Arabia or globally working for 10, 20, 30 years and after, when they retire, marami nga silang investments, di ba? But yung mga investments nila ay nabebenta ng palugi. Kasi kailangan na kailangan nila lalo na sa medical attention when they retire. So kasama sa ating paghahanda ay ang tinatawag na long-term healthcare preparation that will protect, no? Long-term care that to provide you healthcare when you retire or when you stop working, di ba? Someone to take care of you when you get old, di ba? So how comfortable your healthcare situation after 60 depends on the decision you make today. Also, this Kaiser long-term healthcare natin pag-uusapan ngayon could be used to preserve our estate and pag-uusapan natin yan thereafter. And sa pagpili ng tinatawag natin na long-term healthcare dito sa IMG ay may 4 tayo na benchmark, di ba? So unang benchmark na mayroon tayo dito is that yung healthcare na kukunin natin is may short-term coverage ba siya, di ba? Yun yung pinakaunang itanong dapat natin sa ating mga agents, di ba? Or sa mga taong magbebenta sa atin ng healthcare. Covered ba ako niyan long term o short term pala? Diba? Kung ang answer is yes, isa yan. Maganda yan. Kailangan mo yan. Diba? Pangalawang tanong, in order for us to have a good healthcare is that yung healthcare na yan, kung hindi ko magagamit ko ba siya after 5 years? Or after 10 years? Diba? Or after 15 years, for example, pag batang-bata ka pa nung kumuha ka ng healthcare mo. Diba? Kung ang sagot niyan is yes, ibig sabihin magandang healthcare yan, di ba? So, does it have guaranteed renewal, di ba? Kasi sa ibang healthcare na available sa market natin sa Pilipinas is that kung ikay sakitin, hindi ka na nila nire-renew kasi lagi mo siyang nagagamit or palagamit ka sa kanilang sa healthcare mo na situation, di ba? So, sabi natin din dito is that yung healthcare provider natin, does it have savings and investments? Halimbawa, kung ikaw ay hindi talaga nagkakasakit, kahit ikaw ay 60 or 70 years old na, yung binayad mo, pwede bang ibalik sa'yo kasama ng kanyang tubo? Diba? Kung ang sagot niyan is yes, ibig sabihin, yung protection na yan or yung company na yan na nagbibigay sa'yo ng healthcare is maganda. And lastly is that, does it have life insurance? What if si policy holder or si kliyente is mamatay when he is still paying? Anong mangyayari sa kanyang policy? Kung ang sagot niya is may kasamang term insurance yan, wherein yung iyong policy ay full paid na and pwede mong ipasa doon sa iyong beneficiary, ibig sabihin isa yan sa mga magandang healthcare insurance or healthcare provider na available sa market nowadays. Diba? So yan yung ating 4 cornerstone in choosing the right healthcare para sa atin and para sa ating pamilya. Alright? So, tuloy po tayo. So,
ito yung partner natin, di ba? Ito yung principle ng ating responsibility na pinag-uusapan kanina, di ba? Si Kaiser Healthcare, isa sa ating mga partner, the only partner that we have that gives that core cornerstone na pinag-uusapan natin is si Kaiser Health Builder, di ba? You are paying for 7 years and thereafter you have 13 years for maturity, di ba? So within payment period, if si policyholder, di ba, ay mamatay at hindi na inaasahan na mawala siya sa mundong ito, yung kanyang policy ay pwede niyang maipamana or maispasa doon sa kanyang beneficiary, doon sa kanyang beneficiary na kanyang asawa. And if ever yung kanyang beneficiary din ay nawala, maaaring yung kanyang policy ay maipamana or maipasa niya doon sa kanyang mga anak, di ba? So nasagot na yung dalawang problema natin, di ba? Sa responsibilidad natin. Si Kaiser pa lang, di ba? Solve na yung dalawang responsibilidad natin. Responsibilidad natin sa ating sarili and responsibilidad sa pamilya, di ba? Investment number 1, di ba? Yun yung responsibilidad natin. Term insurance, di ba? Investment number 2 is long-term healthcare, di ba? So naipamana or nagkaroon ng healthcare ngayon ang ating ating pamilya. And if ever, di ba, hindi ka nagkasakit talaga at mahaba yung buhay mo at hindi mo nagamit yung iyong policy within the maturity period, di ba? Sabi ni Kaiser that pwede niyang ibalik sa iyo ang iyong nabayad kasama na ang kanyang tubo, di ba? And if ever si policy holder ay mawala din, within this period covered pa rin siya ng tinatawag natin na life insurance. And if hayaan mo lang siya, di ba? Hindi mo siya gagamitin kasi ikaw ay bata pa, 42 years old ka pa, 22 ka nagsisimula. Yung iyong kita ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-earn ng interest, and if ever balikan mo na siya after the extended period or after the maturity period, di ba? Maaring ang pera na yan ay magagamit mo na during your retirement, di ba? So ano ba yung mga benefits niya? Yun yung pag-uusapan natin as we go along sa ating presentation. So may dalawang period tayo. Okay? May extended period, di ba? So during accumulation period, ano yung benefits niya? Pag-uusapan natin yan on the next slide, di ba? During the extended period, ano yung magiging benefits mo, di ba? Maliban doon sa insurance and healthcare, and pwedeng ibalik ni Kaiser ang lahat ng iyong nabayad, di ba? So sabi nga natin, kung ikaw ay 42 years old and gusto mo na gamitin yung pera mo, di ba? Pwedeng ibalik ni Kaiser sa iyo yung iyong kita, yung kita ng iyong ng mga bonus, and kasama na yung kita ng iyong investments. Kasi, di ba? Habang hindi mo ginagamit ang iyong policy, pagdating dito sa extended period, di ba? Yung iyong policy ay kumikita, di ba? May accumulated unused, may accumulated health benefits, may long-term care benefit bonus tayo, may long-term care bonus, and may additional health benefit, di ba? Lahat ng ito, pag-uusapan on the next slide. But kung hindi mo siya magagamit from day 1 up to year 20, pwede mong kunin lahat ng iyong pera and i-close mo na yung policy mo, di ba? In K100, after 20 years, it could be 1.1 million. And since bata pa nagsimula yung ating policy holder, hinayaan niya lang yan, yung kanyang pera. Ang kanyang pera ay tuloy-tuloy pa rin kumita, di ba? Binalikan niya when he is 60 years old, di ba? At age of 60, may 6.4 million na siya. And may 640,000 siya ngayon na yearly allowance or pension na magamit niya during his retirement. Diba? Kung bata ka nagsimula, mas malaki pala yung iyong makikita o yung kita ng iyong healthcare. Diba? Kung kunin mo siya at age 65, when you started at age 22, diba, 10.4 million na siya, or may 1 million ka ngayon na yearly
pension, di ba? Or yearly allocation para sa iyong healthcare needs, di ba? So nakikita nyo yung ganda ng ating healthcare provider na Kaiser. So sabi nga natin, yung present natin ngayon is covered yan by our employer, di ba? So sa future natin, magkaano yung coverage mo when you will be 65 years old, di ba? So we are more, sabi nga dito is that we are more valuable than our car or our house, di ba? So most people have good health care for the present sponsored by their company. But few have coverage for their future and retirement. Kaya huwag kayong pumayag na wala kayong long-term health care. Kasi alam natin na maaaring maubos yung lahat ng investment mo. Diba? Ngayon, kung tayo nagkakasakit, di ba? Walang dalawang isip, punta agad sa hospital. Kasi alam natin, may short-term health care tayo and ang babayaran natin is not more than 100 real or 20%. Di ba? But sabihin mo, kung ikaw ay retire na at wala kang healthcare, kung ikaw ay nagkasakit, di ba? At wala kang perang na i-allocate para sa iyong healthcare needs, pupunta ka kaya sa hospital? Kaya sinabi doon sa ating presentation future, maraming sakit ngayon or halos lahat ng sakit ngayon ay may gamot na. But ang mga Pilipino ay mababa pa rin sa global average, yung life expectancy natin. Bakit? Kasi ang mga Pilipino ay walang budget sa kanilang healthcare needs. Kaya kung tayo ay nagkakasakit, saka na lang magpa-check up, di ba? Usually, nagpapa-check up kung malala na. Kaya wala nang gamot talaga, di ba? So, mahirap. Kaya sabi nga natin dito, maghanda tayo and mag-build tayo ng ating short-term or ng ating healthcare protection. And let me introduce to you our partner, si Kaiser Long-Term Healthcare, na nagbibigay sa atin ng 3-in-1 investment product, which is the healthcare, the life insurance, and the investment in mutual fund. And our ambassador sa ating healthcare na to is si Ms. Sharon Conita. At the end of the seminar, at the end of the session, may presentation tayo, bakit si Sharon Conita yung ating ambassador. Okay, so sabi nga natin dito, let us prepare for our long-term healthcare, own a long-term healthcare investment today, di ba? So it was established and registered in Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Bakit ini-emphasize natin itong 160 million? Kasi ang requirements sa Pilipinas in order for you to open an HMO company is only 80 million. But since si Kaiser is talagang dedicated sa kanyang service to his client, kaya dinoble niya yung kaniyang authorized capital stock. Ginawa niyang 160. It is managed today by its president and medical director, Dr. Lia Oyulu, and he gave awarded noong 2019 sa Santo Tomas, di ba? So marami tayong products available sa Kaiser. Hindi lang long-term healthcare, di ba? May health card tayo for individual, for family, for mini group, for group, for corporate, di ba? And senior care plan. And yung pag-uusapan natin sa gabing ito ay ang tinatawag natin na Premium Healthcare Builder Plan or yung tinatawag natin na long-term plan, Ultimate Kaiser Health Builder. Bakit? Kasi ang ating purpose ng ating plan na ito is for future use para sa ating retirement. Not unless kung ikaw ay magre-retire na after 5 years, di ba? Kasi 7 years natin siyang babayaran, di ba? 7 years paying period and 13 years yung kanyang maturity or yung waiting plan, di ba? So designed to provide healthcare beyond of an HMO. Kasi kadalasang available ngayon sa market is yung short-term healthcare lang. Ibig sabihin, pag 60 ka na, hindi ka na ngayon pwedeng kumuha ng iyong
healthcare protection. Anong mangyayari sa'yo? Kaya kadalasan, walang plan thereafter. Kaya ginagawa ng iba, nag-i-invest sila, di ba? Maraming mga paraan. But dito sa atin, dito na si healthcare, dito na si Kaiser, nagpo-provide sa atin for this long-term healthcare, long-term protection, di ba? So, ang pinaka-purpose nito is that mag-save tayo habang tayo ay capable pa, habang tayo ay nagtatrabaho pa, and gamitin natin siya later on, di ba? When we retire. Kasi sa ngayon, tayo ay nagtatrabaho pa, covered ba tayo sa ating kumpanya, di ba? So, hindi pa tayo nahihirapan ngayon. Gamitin natin sila, gamitin natin yung healthcare na to during our retirement para magiging comfortable tayo at hindi tayo aasa sa ating mga anak, di ba? So, ito yung partner natin in life and in health. Bakit in life and in health? Kasi may kasama na siyang insurance, di ba? So, 7 plus 13, di ba? So, ang tanong ngayon, habang ako ay nagbabayad, ano yung pwedeng coverage ko? Ano yung coverage ko? Ano yung benefit ko habang ako ay nagbabayad pa? So, magandang tanong yan, di ba? So, ang benefit mo habang ikaw ay nagbabayad pa ay ganito, di ba? Unang-una ay libre na yung annual physical examination mo in any accredited and administered and any accredited clinic, di ba? So, annual physical examination coverage, di ba? Ito yon, di ba? Physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, di ba? May ECG pa sa 35 and up, may pap smear para sa mga babae, di ba? So yan yung coverage mo during the payment period para hindi ka, di ba, alam mo yung sitwasyon ng iyong katawan. Number 2 na benefit mo is libre na rin yung basic dental benefits. Di ba? Habang ikababayad, di ba, pwede kang pumunta sa accredited clinics natin, accredited clinics ng Kaiser, pwede kang magpa-check up ng iyong ngipin doon, unlimited na yung simple tooth extraction, kung gusto mo ipaubos, bunutin yung ngipin mo, libre na yan, di ba? And once a year free dental prophylaxis, di ba? Di ba, may ano pa, re-cementation of jacket crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of the dentures. Diba? So, yun yung benefit number 2 mo habang ikaw ay nagbabayad pa. Diba? So, number 3 benefit mo, di ba? Kung talagang ikaw ay ma-hospital, so may free, may ano tayo, may mga accredited physicians tayo, may mga special payment tayo sa physicians, specialist fee, di ba? Surgeon's fee, di ba? So may mga special arrangement, di ba? Or mga sa mga specialist, di ba? So yun yung isa sa mga benefits natin if you are a member of Kaiser, di ba? So may libre yung gamit sa operating room if ever you need it, and also yung intensive care if ever you need it during your payment period. And also when you are paying, so based doon sa plan mo na K100, which is yung pinapakita natin kanina, magdidepende ito, no? Yung choice of room and board up to 1,000. Diba? So depende yan kung ano yung coverage or ano yung plan na kinuha mo. And during the payment period, if ikaw ay ma-hospital or if ever hindi napipigilan ng panahon ni kayo na-admit, di ba? Within 7 years, may 60,000 ka ngayon na yearly benefit, yearly medical benefit limit, di ba? So if yung bill mo sa hospital is less than 60, ibig sabihin wala ka nang babayaran since covered ni Kaiser lahat yon, di ba? But if sumobra sa 60, ang magbabayad nun is ikaw na, di ba? So, inote lang natin na yung 1, 2, and 3 provisions na pinag-uusapan natin kanina can be availed during the full payment of your first year premium. Diba? So, yun yung coverage natin. May dagdag pa, di ba? During the payment period, di ba? Covered ka rin sa term life insurance. If ever may mangyari ni policy holder, di ba? Yung kanyang policy ay pwede niyang maipamana doon sa kanyang beneficiary and fully paid na since covered na term insurance, di ba? Babawasan na lang kung magkano yung kulang
kanya ba rin for 7 years, fully paid. May tinatawag si policy holder ay magkaroon ng 100% dismemberment, di ba? So yung kanyang policy ay fully paid na kasi hindi na capable si policy holder magbayad. So ano yung 100% dismemberment, di ba? So yung loss of both hands, di ba? So since hindi na siya makapagpalawang kamay, so kanyang policy is fully paid na, di ba? Loss of both feet, di ba? One eye, one hand, one foot, one eye, and so on. Di ba? So yun yung kanyang tinatawag is may mangyari sa kanya on that period within the payment period, di ba? So yung kanyang policy ay fully paid na, di ba? So sabi din dito is waiver of membership fees due to death, di ba? Since may term insurance tayo na coverage, yung kanyang policy, if ever mamatay si policy holder, ay is magiging fully paid na siya and may transfer siya doon sa kanyang beneficiary, di ba? So, waiver of fees due to total and permanent disability. So, yun yung sinabi natin doon kanina, di ba? Na within the payment period, if a total disabled na si policy holder, is that wala na siyang babayaran because it's part of his member of his benefits. May sinasabi din tayo dito na way, di ba? So sabi lang natin dito na if ever mamatay si policy holder within 2 years sa kanyang pagkuha ng kanyang policy, is may right si Kaiser International na i-investigate yung kanyang pagkamatay, di ba? Yun yung tinatawag na constability period. Kalimutan ko sa sino makapag-pronounce, hirap talaga pag yung dila ko'y tumitigas na. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan as per insurance law, di ba? So, if ever mamatay si policy holder within 2 years, so pwedeng i-contest ni Kaiser kung ano yung reason ng pagkamatay niya, and based doon sa result ng investigation ay doon magdi-decide kung covered ba siya ng kanyang tinatawag natin na term insurance. And isa sa mga benefit din ni Kaiser, contestability, tama. Sir, salamat Sir Julian. Contestability, di ba? So, yun, so hindi na ako marunong magsalita. So, if ever, di ba? So, within 2 years, di ba? So, yun yung sinasabi natin. And if ever, di ba, si policy holders, yung kanyang mga mahal sa buhay ay kailangan ng emergency attention, di ba? Pwedeng gamitin yung kanyang policy, di ba? Para mai-admit yung kanyang mahal sa buhay sa hospital, di ba? Pwede niyang gamitin na ano ba yan? Kasi may family assistance tayo na pwede niyang magamit as collateral. Yes. Pwede niyang magamit as collateral yung kanyang policy para may admit yung first degree na consanguinity, no, ng policy holder. Para magamit niya yung kanyang policy para collateral, para i-admit yung mahal niya sa buhay, and thereafter, babayaran niya lang. Di ba? Kasi alam naman natin sa hospital sa Pilipinas, kahit na may law tayo na pinagbabawal yung hindi pag-admit, lalo na pag-emergency, may mga hospitals pa rin na hinihindihan yung mga kliyente o yung mga pasyente, lalo na kung nakita nilang walang pambayad. So isa sa mga benefits natin, pwede natin magamit yon and babayaran lang natin. However, sabihin, may note lang tayo dito na kailangan to ng approval ni Kaiser, di ba? So depende yan ni Kaiser sa kanyang evaluation. Alright? So may ano tayo, ito yung mga basic medical benefits natin. And if you are a member of Kaiser, may access tayo of over 800 accredited hospitals, intensive care unit, and operating yung all throughout the country, di ba? So, yan yung coverage natin during payment period, di ba? So, ano na ngayon ang mangyayari in the extended period, di ba? So, tapos ka na ngayong magbayad, tapos na yung policy mo, anong mangyayari sa iyo or anong mangyayari sa yung policy during the extended period, at ano yung iyong coverage, di ba? So during the extended period, ito yung benefits mo.
may tinatawag tayo na long-term care benefit value, di ba? So, up to 20 years yung ating pera or yung ating policy ay kumikita, guaranteed health benefits as shown in the schedule. Ipakita ko yan sa inyo later on, di ba? May tinatawag din tayo na yearly healthcare hospital benefit limit, di ba? So may tinatawag din tayo na long-term care experience incentive hospital benefit limit, di ba? So ipapakita ko yan sa inyo dito sa graphical representation at mabilis i-explain ito. Di ba? So within the extended period, okay, so within the extended period, may tinatawag tayo na 10% yearly health care health benefit limit, di ba? So ito yung 10% ng iyong plan. Since dito sa plan na to is K100, so may 10,000 siya ngayon na yearly healthcare benefit limit, di ba? And since yearly yan at hindi mo siya nagagamit, di ba? May tinatawag tayo na accumulated unused yearly benefit health care, di ba? Benefit limit. So, yung 10,000, di ba? The next year may another 10,000 ka ulit. So, tingnan mo, nagiging 21,000 siya. Bakit? Kasi nag-accumulate siya at kumikita siya ngayon ng 10% interest, di ba? Kaya yung pera mo at the end of 20 years, kung hindi mo siya magagamit, may tinatawag ka ngayon na total accumulated unused yearly healthcare benefit limit, di ba? So all 269,000, di ba? So may tinatawag din tayo na long-term care benefit, di ba? Kung hindi mo at the end of the extended period, may guaranteed tayo na 100,000 as our long-term care benefit limit, di ba? So depende kung anong plan ang kinuha mo. So dito sa ating example is K100, kaya may 100,000 ka ngayon na long-term care benefit limit. And may tinatawag din tayo na long-term care experience incentive health benefit limit. So ano tong incentive na to? So incentive na to is that kung hindi mo nagagamit yung iyong policy within the accumulation period, ibabalik ni Kaiser sa'yo yung 85% ng iyong total membership fee. Di ba? So since ikaw ay hindi mo siya ginagamit, so ibalik niya sa'yo yung 85% ng iyong nagagamit. Kung nagamit mo siya even once, ang 350 na to ay mawawala na. Di ba? Kaya sabi natin, since naka-design ito para sa long-term care natin, kaya nagbibigay si Kaiser ng bonus if hindi mo siya magagamit. Di ba? So nakita nyo yung ito long-term care bonus, di ba? So sabi ni Kaiser, since hindi mo siya ginagamit at talagang you adhere sa panuntunan na gamitin mo siya during your retirement, so bibigyan kanya ng bonus. 85% na yung nabayad, ibalik niya sa'yo. Okay? So may tinatawag din tayo ditong additional health benefit. Diba? Ano tong additional health benefit? Part of our money, part of our membership fee is invested sa mutual fund company. And ang investment na yan ay kumikita every year. Diba? Sa assumption natin na to, on the 8th year, diba? Yung kita ng yung investment na 411,000 or half of it is 32,000. Diba? The next year, kumikita ng 11,000. Actually, ang amount na to is only 3% ang kanyang assumption. Bakit? Kasi ayaw ni Kaiser na mag-promise sa'yo ng malaking return kasi gusto niya safe yung investment and naka-invest din yan sa mga safe funds and bonds available sa stock market or sa Philippine stock market. Okay, so kung hindi mo siya magagamit lahat yan at the end of the extended period, maaring ang total value niya is around 446,000. Kung i-total mo to lahat, 10,000 plus 32, may at 8th year of your policies, may fund value ka na ngayon of 42,000. Kung hindi mo siya magagamit at the end of the year, di ba, ang total accumulated amount mo ay pwedeng ibalik ni Kaiser sa'yo at pwede mong i-close na yung account mo thereafter.
However, kung hindi mo siya gagamitin at hayaan mo lang siya, magamit mo siya, balikan mo siya at the age of 60 or 65, kompleto na. Or wala ka nang iisipin for your medical needs because nakapaghanda ka na as early as 22 years old, di ba? So ano ba yung ibang coverage maliban sa kita ng iyong investments or ng iyong binabayad within 7 years, di ba? So dito sa ating extended period, covered na yung outpatient benefit, di ba? Doon pala sa payment period or accumulation period, wala tayong coverage sa inpatient o sa outpatient, di ba? Inpatient lang yung coverage. Dapat ma-admit ka bago mo magamit si Kaiser, di ba? But dito, since may fund ka na ngayon available in your investment or in your healthcare, outpatient covered na. Inpatient covered na. Pre-existing illness covered na rin siya. Dreaded illness covered na rin siya. Maternity, di ba? Dental, lahat ng dental coverage na pwede mong magamit. Annual benefit plus the additional health benefit limit, di ba? So isa-isahin natin yan ngayon on the succeeding slide, di ba? So ano yung pre-existing medical condition, di ba? So ito yan, di ba? So yung bago ka nagkumuha ng Kaiser, may pre-existing ka na ngayon na sakit, di ba? So on the payment period, kung hindi ka pa covered niyan, but on the extended period, covered na, di ba? So ano yung pre-existing na yan, di ba? Ito yung mga sakit na yun, di ba? Bronchi-asthma, di ba? So diabetes, thyroid, so on and so forth, di ba? So ang daming mga sakit na to, di ba? Na maaaring hindi pa covered within the payment period but covered na siya sa extended period. So ano yung mga dreaded diseases, di ba? Yung mga sakit dahil sa bisyo, di ba? So stroke, corona, itong mga sakit na to, di ba? Ang hirap i-explain, di ba? Ito yung mga medical terms and diseases na hindi ko naintindihan pa talaga, di ba? So mga dreaded diseases na lang, di ba? Yun na yun, di ba? So lahat ng mga dreaded diseases due after within the extended period is covered na siya, di ba? So maraming sakit yan, isa-isahin na lang natin basahin later on, di ba? But sabi nga natin, since dito sa IMG, hindi lang wealth yung pinag-uusapan natin, pinag-uusapan din natin yung health, so maaaring hindi natin ma-experience. But if ma-experience natin, so covered na rin tayo. So ang Kaiser is integrated na rin siya sa PhilHealth, di ba? Since it is a law na kailangan lahat ng miyembro is member ng PhilHealth, so once na ma-hospitalize ka, di ba? Your bill will be first i-deduct muna i-deduct muna ni PhilHealth yung kanyang coverage, thereafter yung difference nun, yun yung babayaran ni Kaiser, di ba? So may short video tayo para makainom ako ng tubig. So ito yan. Covers the two major so hindi lang siya ganun kalaki yung kanyang coverage sa kanyang term insurance, but kung ikay magsisimula pa lang at laging kulang sa budget, ang Kaiser ngayon ay pwede nang pangsimula. Kaya ito yung tinatawag natin dito sa IMG na level 1 investment. Bakit? Kasi napaka-affordable niya and you covered
yourself by 3-in-1 solution, di ba? So, pwede na, di ba? Pwede na pagsisimula. Then, habang ikaw ay nagjo-journey at lumalaki yung iyong extra income or yung tinatawag natin na increasing your cash flow, so pwede ka nang kumuha ngayon ng additional investment from our partners, di ba? Pwede mo nang dagdagan yung iyong life insurance ng another 1 million from Manila Bankers. You need to get term insurance. So may topic na naman tayo niyan later on. So additional information about Kaiser, di ba? So anong mangyayari sa iyo if ikaw ay makalimutin at hindi nakapagbayad ng iyong premium, di ba? So marami, kasama na ako ay nagma-monthly sa aking premium and most of the time hindi ko siya naaalala, lalo na kung ako ay na sobrang busy, di ba? Sabi ni Kaiser, bibigyan ka niya ng 30 days grace period para bayaran yung iyong policy, di ba? So kung hindi mo siya mabayaran within 30 days, anong mangyayari sa iyong policy, di ba? Sabi nga dito, may dalawang option ka ngayon, di ba? Ang option 1 mo, pwede mong i-update where member will pay the premiums due on the missed months plus the surcharge of 1.5% per month and unpaid installment, di ba? So kung naka-miss ka ngayon ng isang buwan, bayaran mo lang yung isang buwan plus the surcharge, di ba? And you will continue your payment. Kung mahaba-haba na ang iyong mahaba-haba na yung na-miss mo na premiums, di ba? May pangalawang option ka ngayon na pwedeng gawin. Yung tinatawag natin na rebate. Where member will pay only the premium for the month, but the maturity period will be moved or will be adjusted. Kasi nabago or na-miss mo yung ibang buwan, di ba? At babayaran mo o kaya na-move yung kanyang maturity. So kailangan mo lang i-fill up yung form, di ba? May reinstatement form tayo. And of course, kailangan mong magbabayad ng 300 for that reinstatement na tinatawag. However, may tinatawag tayo dito na this reinstatement or this redate can be done within 2 years from the first unpaid due date, di ba? So kung hindi mo siya talaga mabayaran within 1 year, okay lang, may 1 year ka pa ngayon na pwede mong i-cover or pwede mong habulin. But after the 2 years, yung iyong policy will be totally closed at hindi mo na siya mahahabol ngayon, di ba? So kung ikay mawala ng trabaho, sigurado naman ako, hindi ka naman siguro 6 or 2 years mawala ng trabaho, no? So pwede mo pa rin siyang habulin and pwede mo lang siyang i-redate para hindi mawala yung iyong previous na nabayad. Okay? So, yun yung natin, yun yung ating tinatawag na reinstatement kasi usually ito yung madalas nangyayari lalo na sa mga nagma-monthly. Kaya sabi natin dito, kung ikaw ay kukuha ng Kaiser, kung kaya mong yearly, mas maganda yearly po ninyo. Bakit? Para least hassle siya. Hindi ka monthly mag-upload ngayon ng iyong payment receipt, di ba? And hindi ngayon monthly yung validation ng iyong payment. Kaya na-realize ko na maganda pala mag-yearly. Kasi pag yearly, di ba? In a year, isang beses ka lang mag-upload mo naman yung another year, magbayad ka na naman, di ba? May isang taon ka ngayong paghahandaan. And if yearly ka magbabayad, di ba? May discount ka pa ngayon na 2 months, di ba? So mas maganda yung opportunity and hindi siya masyadong if first ka magbabayad, di ba? So may tinatawag tayo na cash surrender, no? So which is hindi natin ini-encourage sa ating mga member kasi dito sa IMG tinuturuan tayo na mag-prepare ng tama, di ba? So pinapakita lang natin to in case na kailangan mo. So pwede mo i-surrender yung iyong policy, di ba? So mawawala nga lang yung iyong benefits and mag-close na siya. And mababa yung iyong yung cash surrender value, di ba?
So, yung gusto mong mag-upgrade ng plan or mag-upgrade ng payment, pwede ba? Di ba? Nakakuha ka ngayon ng K45, na-realize mo masyadong maliit yung iyong coverage sa hospitalization. Gusto mong i-upgrade siya ngayon to K100, pwede ba? Di ba? So, ito yung madalas na tanong din sa aking mga kliyente, ng aking mga kliyente. So, sabi natin dito na upgrading of plan, a plan can be upgraded within 30 days after the effectivity date, di ba? So, kailangan mo lang mag-fill out ng amendments ngayon and processing fee of 300 and also the additional installment corresponding to the updated plan. Di ba? So, what if yung payment, di ba? Pwede bang mag-upgrade ng payment? Di ba? Sabi dito, mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. Di ba? So, kailangan mo lang i-fill out yung amendment form and kailangan mo lang ngayon magkaroon ng recomputation from Kaiser para alam mo kung magkano yung additional investment due, installment due, corresponding to your upgrade of mode of payment. Di ba? However, sabi nga natin dito, hindi natin siya mada-downgrade. If you are paying yearly or annually, so hindi mo na siya ngayon thereafter mada-downgrade to semi-annual. So yun lang yung yan. Kaya panindigan mo kung gusto mo mag-yearly, yearly na talaga yan. Diba? So sino ba ang pwedeng kumuha ng Kaiser? Diba? So ang Kaiser is available siya from 10 years old up to 60 years old. Ano yung pinakamababang plan when you are 10 to 40? So may K45 tayo, di ba? Kung 41 to 50 years old ka na, ang pinakamababang plan is K60. Kung 51 to 60 ka na ngayon, 60 years old is the maximum eligibility of Kaiser Healthcare is K75 na siya. Di ba? Ang pinaka Okay, so bakit sabi nga kailangan mong mag-determine kung yung nga dati dito dapat yung allocation mo sa yung healthcare ay dapat hindi bababa ng 1 retirement. Bakit? Kasi ang 1 million usually yun yung maximum or usual amount na na-spend mo during medical attentions. So, kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Okay, so may Kaiser Health Card ka na ba? Diba? So, kung wala ka pang Kaiser, might as well consider getting your Kaiser Healthcare needs na preparation mo para sa iyong retirement. Diba? So, maraming salamat and hopefully may na-share ako at na-impart ako sa inyo na konting kaalaman para sa ating provider na healthcare from Kaiser International. So, thank you very much, Tito SMD Jack.